Isang magandang gabi o isang araw po sa inyo lahat dyan. Sa lahat po ng nakakapanood ng video pong ito. At ang mensahe pong ito ay para po sa ating inaalay para sa ating Pastora Maricel at sa paggunita po ng kanyang kamatayan. Ayan po. Kaya kung meron pong lubos na nakakakilala kay Pastora Maricel ay ang inyo pong lingkod. At tanda ko nung tayo po ay dinala ng Panginoon Diyos sa Kalumpit 1985 ay isang pa lang, nasa elementary pa lang si Maricel noon. At kasama siya ng kanyang nanay. Kapag Sunday, kapag sa prayer meeting, si Sister Loring, ang kanyang nanay, talagang napaka matapat na lingkod ng Diyos. At wala akong nakitang lubos na matapat na sa panahon yun na talagang naglilingkod sa Panginoon at sa katawan ni Sister Loring. Lalo na sa prayer meeting, hindi po yan nawawala. Kaya kasama niya si Maricel sa mga gawain. Kaya si Maricel ay talagang lumaki po, si Pastora Maricel, sa gawain ng Panginoon Diyos. At tungayan ho natin ang kanya pong paglaki, hindi lang po sa kanyang physical kundi sa kanya pong spiritual. Hanggang siya po ay maging ganap na lingkod ng Diyos at siya ay maging pastora. Si Pastora Maricel ay ang palagi ko sinasabi sa kanya ay ikaw at ang nung dati Kalumpit pa yan ang ating church, Kalumpit Christian Worship Center. Kaya sinasabi ko sa kanya ay ang Kalumpit Christian Worship Center at ikaw ay iisa, ibig sabihin hindi talaga mapapagiwalay. Si Pastor Maricel ay parang tatak na talaga ng ating church diyan sa Kalumpit. At ngayon po ay Love Fellowship Church International na bata pa, mula pa ay siya na ang talaga nakita sa ating church, sa gawain ng Panginoon, at siya hanggang lumaki at hanggang sa maging kanya kamatayan ay siya ay naging laman. Ibig sabihin na talagang nandyan sa ating church. Kaya alam ko ang paborito niya ang kulay ay purple. Ayan, madalas kami nagtatalo, purple or green. At minsan nagkakainitan pa kami. Hallelujah. Kaya hinahanap ko nga yung purple kong shirt ngayon. Wala akong makita. Meron ako long sleeve na purple. Saka naiwan ko yata dyan sa Philippines. Amen. At kaya kapag nakita ko ng purple, si Maricel agad yung ating naalala. Kaya isang malungkot na karanasan din po sa akin nung nakaraang April nang umuwi ako dyan ay buhay na buhay si Pastor Maricel at nakasama pa natin dyan sa yung coffee shop dyan. Nakalimutan ko na yung pangalan ng coffee shop sa church sa tapat natin at talagang dahan-dahan siya naglalakad, halos buhati ni Pastor John at nagkaroon ng magandang salo-salo. At kaya doon din naalala ko doon sa kwarto ay nagkainan din kami dyan sa kwarto dyan sa church, sa air condition, at talagang siya yung masigla na nag-aasikaso sa atin. Kain po, Bishop. At mga masayang mga tagpo. At kapag aalis po ako ay nandun niya palagi sa airport at kapag dumarating ako. Pero nung nakaraan nga dahil meron na siyang iniinda ay hindi na natin siya lubos na nakita. Lalo na yung dalawang uwi ko yata. Pero nung una, kahit medyo mahina pa siya yung una na parang atake, ay nandun pa rin siya sa airport. Amen. Kaya ako po ay gulat na gulat. Hanggang ngayon po ay hindi ko po parang matanggap
at ibig sabihin na talagang i-regulate sa aking kaisipan, sa aking puso na lalo na nga malayo ako diyan, hindi ko nakita talaga yung kanyang burol o kaya ay libing at nung nasa ospital siya. Kaya ang sariwa talaga sa akin ay nung buhay siya at umalis akong buhay siya, tapos darating ako sa November na wala na si Pastora Maricel, na hindi ko na makikita doon sa kwarto na doon siya nag-i-stay sa kapag service natin at hindi ko na siya makakapiling at naging malapit talaga si Pastor Maricel sa inyong lingkod dahil siya po ay for 12 years ay naging natin personal secretary at church secretary. Pati nga po yung pirma ko siya na ang gumagawa kasi nakopya niya talaga yung pirma ko. At kaya meron po tayong mga minsan may pinipirmahan, sabi niya ay bishop. Kasi madalas po wala rin po tayo. At pastor pa lang ko tayo noon. Sabi ko, ikaw na ang pumirma. Minsan sa cheque pa yata. At minsan sa mga permit. Yan, mga ganyan. At sa bangko pa yata, parang ganun. Talagang umuubra pa din. Kaya love na love po natin si Pastor Maricel at hindi pa po talaga parang napoprocess sa aking isip na wala na si Pastora Maricel. Amen. Kaya kung meron pong talagang bumalangkas or talagang nakagawa ng ating USA, di ba? Yan yung ating favorite verse, 1 Corinthians 15:58. Therefore I beseech you, brethren, that you that we will be unmovable, that we will be steadfast and always abounding in the work of the Lord. Hallelujah. Kaya si Pastor Maricela, hindi ho natin nakita yan ng lupaypay, hindi ho natin yan nakita na ng hina at huminto sa gawain ng Panginoon. Siya ay naging unmovable sa lahat ng pagkakataon sa kanyang buhay. Dumating man yung kanyang sakit, ay nakita natin laman ng gawain ni Lord, nandun sa house church, at nandiyan sa church, at naglilingkod sa Panginoon. Nakita natin talagang dumaan siya sa marami ring mga pagsubok, at maraming naging kamatayan din sa kanilang pamilya, nanay niya, tapos kapatid niya, dalawa niyang kapatid, at maraming malulungkot din pangyayari sa kanyang buhay, at mga pagsubok, lalo na kapag ikaw ay talaga nagiging pastor o pastora, ay malaking mga hamunin dyan po sa gawain ni Lord. Merong mga tumutuligsa, merong mga challenges, hindi na po natin isa-isay na merong siyang malulungkot na pangyayari din dyan sa church, lalo na kapag merong umaalis, di ba? At mahal na mahal niya yung mga taong yun. I believe yun ay malaking mga pagsubok, pero nakita po natin si Pastora Maricel ay talagang unmovable, hindi matitinag, at talagang hindi ma-shake, talagang nakatayo na matibay para sa ating Panginoon. Kaya siya rin po ay steadfast, amen. Kaya yung kanyang ginagawa ay tuloy-tuloy, talagang hindi nagbabago. Hallelujah. Ang kanyang kasipagan, ang kanyang zealousness for the Lord, at kaya makikita natin na very steadfast, consistent sa kanyang mga ginagawa. Amen. At kaya lalo na yung every morning, is a blessing. Amen. Ano yan, darling? Every gising is a blessing. Talagang sila mag-asawa ay talagang faithfully, steadfastly ay
talaga makita nyo po. Kaya saludo tayo kay Pastora Maricel. Kaya I believe yan rin po ay natungayan nyo sa inyong buhay at naging talaga malaking pagpapala sa buhay nyo si Pastora Maricel. Amen. At talagang marahil sa iba sa inyo inidolo at talagang tinignan ng mataas. Amen. At kaya isang anointed woman of God. At kung hindi nga siya nagkasakit, malamang yan ay nakukumbida pa sa maraming mga lugar. Amen. At para maging speaker, what a great woman of God. At always abounding in the work of the Lord. Amen. Always abounding. Hallelujah. Kaya talagang makita natin yung always. Amen. Wala mula simula hanggang dulo ay makita nyo talagang tumatakbo. Hallelujah. Sa kanyang karera sa buhay. Amen. Kaya sa kanya ko rin nga narinig yung preaching na you live in the fullest. Amen. At you die empty. Kaya yun ang kanyang ginawa, na talagang lahat ng matatanggap niyang anointing, lahat na matatanggap niyang infilling of the Holy Spirit, lahat na matatanggap niyang power from God. Hallelujah. At kumbaga sa acceleration sa kotse ay naka full throttle. Yung gas ay talagang nandun sa floor na talagang in full speed na naglingkod talaga sa ating Panginoon Diyos. Kaya ibinigay niya ang lahat, walang tira. Wala talagang tira. No reservation, to the fullest, ay ipinagkaloob niya talaga ang kanyang buhay sa Panginoon, ang kanyang paglingkod sa Panginoon. Kaya ako'y naniniwala na meron siyang dakilang gantimpala talaga na nagmumula sa ating Panginoon, at napakaganda na ang kalagayan ni Pastor Maricel doon. Kaya to die empty ay ibig sabihin ay binigay niya lahat. Binigay niya po lahat. Talagang wala tayong masasabi. Wala siyang nireserba. At kaya pinamuhay niya ang kanyang preaching na yun. Hallelujah. That you die empty. Ewan ko sa inyo kung tatandaan nyo yung preaching niya yun. Minsan nanood ako ng video ng Kalumpit, ay siya ang preacher, ay gustong-gusto ko yun. At talagang damang-dama ko yung kapag nagpipreach siya, yung talagang puso niya, ang Holy Spirit sa buhay niya. Kaya, what a wonderful woman of God. Hallelujah. Marami siyang na-disciple sa inyo. Marami rin mga naligtas sa inyo through Pastora Maricel. Amen. At kaya malaking kalungkutan po sa akin at maski nga panghihinayang ang pagkawala po ni Pastor Maricel. At hindi ko lubos maisip yung kakulangan ngayon ng Kalumpit, ng La Fellowship Church International Kalumpit, na sa kawalan po ng Pastora Maricel ngayon dyan. Pero salamat po sa ating Panginoon Diyos, at lalo na rin sa buhay ni Pastor John na malaking kakulangan. Amen. At sa pamilya mga Lindan at sa ating buong church at bilang LFCI International. Kaya ngunit isang ating paninindigan na kasama natin ang Diyos. Yun lang talaga masasabi ko. Kasama natin ang Diyos, at may mawala man sa buhay ni Pastor John, kasama natin ang Diyos. Sa Kalumpit ngayon, kasama natin ang Diyos. Kaya ibig sabihin ay the Lord is my shepherd, I shall not want. Ibig sabihin na hindi tayo magkukulang. Kaya ang Diyos ang pupuno ng lahat ng bagay, at hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Ako po'y naniniwala na talagang yung time na yan ay kinuha na ng ating Panginoon. Ibig sabihin yung time na wala na po siya sa atin, ngunit siya po ay
nasa piling na ating Panginoon. Hallelujah. Nasa pinakamagandang kalagayan sa buhay. At lalo na nga, nandun na siya sa kanyang mansyon. At yung gantimpala ay talagang nakikita ko, nilagyan siya ng korona ng Diyos. Nilagyan siya ng ng magandang damit ng ating Panginoon Diyos. Para nakikita ko diyan yung sa prodigal son. Amen. Hallelujah. Na merong uri ng damit na ipinagkaloob sa kanya, uri rin ng reward ng korona ng buhay, at mismo ang Panginoong Hesus, hallelujah, ang talagang nakikita niya ron at pinapupurihan at pinagsisilbihan. Hindi na ang tao, kundi talagang directly nakitang-kita niya our Lord Jesus Christ Himself. Hallelujah. Na pinag-alayan niya ng buhay, at tayo rin ay pinag-alayan ng buhay ng Panginoong Hesus. At andun siya sa napakagandang kalagayan ngayon. At kainggit-inggit na kalagayan. At hallelujah. Kaya tayo rito ay magpapatuloy kung ano po yung ginawa ni Pastora Maricel, ay talagang sundin ho natin. Katulad ng sinabi ni Paul na serve the Lord. Like imitate me. Imitate me. Ang buhay po ni Pastora Maricel ay pwede po talagang gayahin. Pwede talagang kopyahin. Amen? Kaya nakita ko nga dyan ano pangalan nito? Dali sino yung nag-preach? Si Tin Joy. Amen. Sabi ko parang gayang-gaya nito si Pastora Maricel, pati yung pananamit at ang kanyang itsura. Amen. At maraming na-disciple sa inyo si Pastora Maricel. Amen. At kaya masasabi ko po, isa po siyang bayani po sa ating church. Hallelujah. At kung merong mailalagay dyan na statue, amen, si Michael Jordan ay nagkaroon ng statue sa Chicago, hallelujah, ay si Pastora Maricel po ay isang tatak ng lingkod, na bilang lingkod na ating Panginoon, na napakaganda rin pong ating alalahanin na kanyang buhay. Amen. Kaya ang aking pong pangwawakas ay patuloy po tayong magmahalan. Bakit pa tayo magkakagalit-galit? At bakit pa tayo magsasamaan ng loob? Wala na po tayong lugar para sa bagay na yan, lalo na sa mga tiga-kalumpit po ngayon, dahil ang buhay po natin ay madali lang. Malapit na dumating ang ating Panginoon, bakit lalagyan pa po natin ng drama? Amen? Kaya tayo po ay magmahalan at magkaisa pong mabuti. Amen? Magkaisa po. Hallelujah. Pagpatawaran. Hallelujah. Malapit na pong dumating ang ating Panginoon, para pag dumating man ang ganyang pagkakataon sa ating buhay, ay ready tayo. At lahat ng tao na mahal natin. At naging pagpapala tayo sa lahat. At ang isa rin pong bagay ay yung ating pong USA, na tayo po ay maging unmovable, steadfast, always abounding in the work of the Lord. Ayan po. Kaya magandang araw po dyan. Hallelujah. God bless po sa lahat po sa atin dyan. Hallelujah. I love you all. Magkikita-kita po tayo sa November. Kaya po, God bless everybody in Jesus' name. Amen and amen.